Pitong kilalang mythical creature sa Pilipinas. Ang nuno sa punso sa Filipino folklore ay isang uri ng diwata o elemental na naninirahan sa mga punso o maliit na burol ng lupa na madalas makikita sa mga kanayunan. Karaniwang inilarawan ang nuno sa punso bilang maliit na nilalang, kadalasang hindi hihigit sa 3 talampakan ang taas, sa kabila ng kanilang tanyag na pagiging matapang sa kanilang teritoryo, kadalasan ay itinuturing silang maamong diwata ng mga tao, lalo na kung kanilang pagkain at teritoryo ay nirespeto. Ipinaniniwala ang nagbabantay ang mga nuno sa punso sa kalikasan sa kanilang nasasakupan, at sila ay nagkakaroon ng di mabilisang galit kapag ito ay nasasaktan. Sa kultura ng Pilipinas, ang engkanto ay tumutukoy sa mga supernatural na nilalang o mga diwata na may iba't ibang anyo at kapangyarihan. Ang mga engkanto ay bahagi ng Filipino folklore at mythology, at may ilang kaugalian at paniniwala na nauugnay sa kanila. Ang mga engkanto ay karaniwang itinuturing na mga makapangyarihang nilalang na may espesyal na kapangyarihan o kakayahan. Ipinapakita sila bilang mga mahiwagang entidad na may kakayahang kontrolin ang kalikasan, gaya ng mga elemento tulad ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Ang mga engkanto ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo, kadalasang humahalin tulad sa mga tao, ngunit may mga kakaibang katangian tulad ng pagiging napakagwapo o maganda. Madalas na iniugnay ang mga engkanto sa kalikasan at likas na kapaligiran. Sila ang sinasabing tagapangalaga ng mga kagubatan, ilog, bundok, at iba pang natural na kapaligiran. May paniniwala na ang paggalang at pag-iingat sa kalikasan ay mahalaga upang hindi sila magalit at hindi magdulot ng kapahamakan sa mga tao. Ang kwento ng Amomongo na nagmumula sa mabundok na kagubatan ng Pilipinas, ang pagkakatulad ng nilalang na ito ay ang katulad ng sa Himalayas na tinatawag nilang Yeti. Sa Pilipinas, ang Amomongo ay naging tatak ng misteryo na tumutulad sa Hilagang Amerika ng Bigfoot sa kanyang mahiwagang anyo at pagkakubli. Mga konsepto ng isang hindi pa nadiskubring unggoy na tahimik na naglalakad sa liblib na tanawin ay nagpapakita ng isang paulit-ulit na tema sa mga salaysay ng tao. Ang sigbin ay isang uri ng mitolohikal na nilalang na kinikilalang cryptid sa Kabisayaan, partikular na sa Visayas sa Pilipinas. Tinatawag din itong sigbin o sibin at tinutukoy bilang isang maliit na hayop na may abilidad na umikot ng may nakakagimbal na kakayahan. Ang tanging oras na makikita ito ay sa mga gabing may buwan. Ayon sa mga kwentong bayan, ang sigbin ay may mahahabang tainga at may kakayahang lumakad ng patalikod. Isa itong maitim na nilalang na maaaring magpakita ng pagmamalupit sa mga hindi susundin ang kanilang mga kagustuhan. Sinasabing may kakayahang maglipad ito at manghuli ng mga inosenteng biktima, lalo na sa mga lugar na malayo sa tulong ng mga tao. Ang mangkukulam ay isang salitang Filipino na tumutukoy sa isang tao na pinaniniwala ang may kakayahan o kapangyarihan sa paggamit ng mga mahika o espiritual na kapangyarihan upang magdulot ng kapahamakan sa iba. Karaniwang itinuturing na may abilidad silang magpatupad ng sumpa, sakit, o mala sa kanilang mga target. Ang mga mangkukulam ay madalas na may kaugnayan sa mga ritual at pananampalatayang nakabatay sa mga sinaunang tradisyon at kaugalian na naglalayong kontrolin o impluwensyahan ang kapalaran o kalagayan ng ibang tao gamit ang mga kakaibang kapangyarihan. Ang tiyanak ay isang nilalang sa mitolohiyang Filipino na itinuturing na masamang espiritu o maligno. Karaniwang inuugnay ito sa anyo ng isang sanggol na may nakakagimbal na katangian, tulad ng matitiklop na paa, malahayop na mga mata, o nakakatakot na kilos. Sinasabing ang tiyanak ay may kakayahan na manghikayat ng kapahamakan sa mga tao, lalo na sa mga lugar na liblib o malayo, sa tulong ng ibang tao. Sa mga kwento, ang tiyanak ay madalas na inilalarawan bilang isang mapanlinlang na nilalang na nagpapanggap na isang inosenteng sanggol upang makalapit sa mga tao at makapanakit sa kanila. Ipinapalagay na ang tiyanak ay resulta ng pagkamatay ng isang sanggol bago ito nabinyagan, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagiging masasamang espiritu na naghahanap ng paghihiganti o kaparusahan. Ang manananggal ay isang uri ng malignong nilalang sa mitolohiyang Filipino na karaniwang inuugnay sa mga kwento ng mga bampira o kaharian ng mga masasamang espiritu. Ipinapakita ito bilang isang babae na may kakayahan na maghiwa ng kanyang katawan sa dalawa, karaniwang sa gitna ng gabi, upang maging isang malupit na nilalang na naglalakad gamit ang kanyang matataas na kamay na may mahahabang kuko. Ang isang bahagi ng katawan nito, kadalasang ang pares ng pakpak,
ay iniwan sa isang lugar habang ang iba pa ay lumilipad upang manganak at maghanap ng mga biktima. Sinasabing ang manananggal ay naghahanap ng mga buntis na kababaihan o mga bata bilang kanilang mga biktima. Ginagamit nito ang kanyang mga matatalim na ngipin upang sumipsip ng dugo mula sa mga biktima habang sila'y natutulog. Ang pagkamanananggal ay madalas na itinuturing na kasamaan na kailangang labanan ng mga manggagamot o mga taong may alam sa espiritual na pangangalaga. May mga pamamaraan din ng pagprotekta laban sa mga ito, tulad ng paglagay ng asin o bawang sa paligid ng bahay na pinaniniwalaang makakapigil sa kanilang pag-atake.